Dalawang sibilyan ang nasawi matapos madamay sa umunoy engkwentro sa Calamba, Laguna. Ayon sa pulisya, sinilbihan nila ng warrant of arrest ang suspect sa kasong homicide. Pero tinambangan umano sila ng mga kasamahan ng suspect. Doon na nila nagkaputukan kung saan nadamay ang dalawang sibilyan, kabilang ang 4 na taong gulang na bata. Sugatan naman ng dalawang pulis. Kalaunan ay naaresto rin ang suspect na miyembro umano ng gun for hire group. Inaalam pa kung sino sa dalawang panig ang nakabaril sa mga biktima. Nananawagan ang ilang grupo sa ombudsman na imbestigahan ang paggamit sa milyong-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak naman ng ombudsman na inuungkat na nila ito at nakatutok si Salima Refran. Hinimok ng Grupong Akbayan at Koalisyong Tindig Pilipinas ang Office of the Ombudsman na imbestigahan na ang kontrobersyal na paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Nananawagan po kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte, imbestigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po nating trial sa Senado. Ilang miyembro ng Tindig Pilipinas ang nagsilbing citizen complainant sa isa sa mga impeachment complaint noon laban sa bise sa Kamara. Hindi na dininig ng Senado ang nakarating sa kanilang articles of impeachment dahil sa puna ng Korte Suprema na nilabag nito ang utos ng konstitusyon na isang impeachment complaint lang ang maaaring pagulungin laban sa isang tao sa loob ng isang taon. Sa Pebrero pa maaaring sampahan ng impeachment complaint ang bise. Base sa decision ng Supreme Court, ang sinabi naman nila, hindi naman mali yung laman ng impeachment complaint, mali lang daw yung pamamaraan kung paano ito naiakyat. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari nilang magamit ang mga nabanggit sa impeachment complaint. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan eh. Hunyo nang irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Office of the Ombudsman na sampahan din ng reklamong kriminal, sibil at administratibo ang bise. Base sa investigasyon ng komite, mahigit kalahating bilyon o 612 million pesos na confidential funds ang na-disburse sa pamumuno ni Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education. Binubusisi na yan ng Office of the Ombudsman. Ang impeachable officer pwedeng maharap sa kaso, kaya lang, wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni VP Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na rin ang paglayo sa bansa ng dating bagyong Ramil. Tinatawag na yan ngayon sa international name na Fengshen at huling namataan 605 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Wala na itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Nagbabalik din ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasifiko. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, maalinsang ang panahon ng iiral sa bansa pero posible pa rin ang mga pag-ulan o thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa bukas ng umaga. Pero bandang hapon, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Posibleng may kalat-kalat na ulan din sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas ng hapon. May heavy to intense rain sa maraming probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa ngayon, wala namang bagong sama ng panahon na namamataan ng pag-asa pero patuloy ang pagmomonitor sa mga cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng PAR. 2 linggo pa bago ang undas pero nagsimula na ang ilan sa paglilinis sa mga sementeryo. Ikinakasana rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang paghahanda para naman sa inaasahang dagsa ng tao. At nakatutok si Chino Gaston. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Pasay at Parañaque kaninang umaga ang Department of Transportation o DOTR.
Isa sa mga unang pinuntahan ang bakanteng loteng ito sa Pasay City na Hulyo pa ipinasara ni nooy DOTR Secretary Vince Dizon dahil ginamit umanong illegal terminal ng bus. Nakita rito ang 2 bus na parabang nakaparada lang. Pero nang lapitan ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na lamang ginagamit na muli ito bilang terminal ng bus pa probinsya. Bumabiyahe ba kayo dito? Ito pag ginagamit nyo pa ito sa terminal. Pansamantala lang. So ginagamit nyo to. Iniutos ni Lopez na i-impound ng 2 bus at paimbestigahan sa LTFRB ang nasabing bus company. Akala namin normal na terminal po siya. Kasi matagal na kami pabalik-balik almost 12 years na po kami pabalik-balik. Ang mga pasaherong nakabili na ng tiket, inilipat na lang ng DOTR sa ibang bus company na may biyahe din sa ruta ng pinai-impound ng mga bus. Sunod na pinuntahan ng DOTR ang PITX bus terminal sa Parañaque kung saan napuna ang mahinang aircon. Nakiusap ang DOTR sa PITX na lagyan ng LTFRB office sa mismong terminal para mabilis makatugon sa anumang problema o reklamo ng mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng PITX, 2.1 milyon na pasahero ang inaasang daraan sa kanilang terminal mula October 23 hanggang October 31. Kaya ngayon pa lang, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para pangasiwaan ng traffic ng bus palabas at papasok ng terminal. Nakikipag-coordinate tayo ng mabuti sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB upang maging seamless yung paglabas nila dito sa terminal. Ang kailangan lang dyan, on time yung mga buses natin. Ang nagiging issue lang dyan minsan siguro yung mga turnaround time, no? Especially during the holiday seasons kasi medyo lumalaki yung traffic going in and out of Metro Manila. Ang MMDA naghahanda na rin at may inilatag ng traffic management plan para sa EDSA at sa palibot ng mga transport terminals gaya ng mga paliparan at pier. Bukod sa roadworthiness inspection sa mga bus, tinututukan din ang kondisyon ng mga driver. We'll have yung usual inspection natin sa mga bus stations to ensure na yung ating mga drivers yung drug testing natin. Ang San Juan City ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ang inaasang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo ngayong Undas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, posibleng umabot sa 28,000 na tao kada araw ang bibisita sa sementeryo ng lungsod. Historically, we have never had any security or peace and order concerns sa ating San Juan City Cemetery. Kaya nga po, taon-taon natin itong ginagawa, ang ganitong inspection before yung actual Undas season to ensure na yung protocols ay nasusunod. Sinimula na rin ang paglilinis sa mga semeteryo sa ilang probinsya gaya sa Coronadal City. Isa sa inabutan naming naglilinis ng puntod ang tricycle driver na si Ferdinand Dolfo. Pinili niya raw agahan ang paglilinis para maiwasan ang dagsa ng tao habang papalapit ang Undas. Pinangunahan naman ng barangay volunteers ang paglilinis sa public cemetery sa barangay Dalwangan, Malaybalay, Bukidnon. Pinutol ang malalaking sanga ng puno at kawayan doon para walang sagabal sa daan. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. 2 ang patay matapos sumadsad sa runway ang isang cargo plane habang palapag sa Hong Kong. Ayon sa mga otoridad, nakabangga pa ng patrol karang eroplano bago tuluyang dumiretso sa dagat. Patay na nang maiahon sa tubig ang isa sa mga biktima habang sa ospital binawian ng buhay ang isa pa. Ligtas naman ang 4 na crew member ng cargo plane. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng aksidente. Inaalam kung may kinalaman ito sa lagay ng panahon, kondisyon ng runway o dahil sa mismong eroplano at crew. Nasa 20 tropical cyclone ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon ayon sa Pag-asa. Kaya naman tuwing may bagyo, kasama sa minomonitor ng mga eksperto ang banta ng storm surge at tsunami. Pero what if may device na kayang makadetect niyan sa bansa? Tara, tunghayan ang teknolohiyang first of its kind sa bansa. Tara, let's change the game. Tuwing may bagyo, bukod sa banta ng storm surge o abnormal na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan, binabantayan din ng mga eksperto ang banta ng tsunami
o ang serye ng malalakas na hampas ng alon buhat sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Ang taas ng along dala ng tsunami. Maaring umabot na mahigit 5 metro ayon sa Pag-asa. Pero ang tanong, may paraan na ba para makapag-detect ng tsunami sa bansa? Sagot na yan ng Project Dagat. Short for Deploying Acoustic Guardians for Advanced Tsunami Detection. Developed by University of Perpetual Help System Delta Las Piñas faculty, students, and industry partners. Gaya ng DOST, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. First of its kind sa bansa ang teknolohiyang ginamit sa Project Dagat na nakatanggap ng 16 million pesos funding mula sa DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Ang una naming napiling project is disaster mitigation, which is tsunami detection. May impact sa akin kasi yung nangyari sa Yolanda catastrophe. So talagang nung panahon na yon, nag-isip talaga ako ng maitutulong natin sa community. At 2.5 years na naming dinedevelop tong project na to. Itong project na to really addresses helping our communities, and at the same time, helping the nation. Binubuo ng 2 pangunahing sensor ang proyekto. Ito, Martin, yung tinatawag nating tsunameter, na ito yung pinaka-main platform or main body ng ating project. Inside that, meron tayong 2 sensor, pressure and accelerometer. Then, yung 2 sensors na yan ay merong ding capability for artificial intelligence. Kasalukuyang nasa first phase na ang proyekto na na-deploy na sa Cavite for pilot testing. Ideally, kailangan mailubog ang device up to 100 meters at 2 kilometro ang layo mula sa shoreline. Pero dahil nasa initial phase pa lang ng testing, naibaba ito sa 30 meters underwater. Access via nanosatellite and terrestrial communication ang data na maibabahagi in real time sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno. Yung information na yan, ginagather mula dun sa accelerometer at dun sa pressure sensor, dinadala dito sa acoustic transducer. Yung information naman po na ibinabato niya, napupunta po dito sa ating main database o yung web app. A game-changing device para mas mapabilis ang ating disaster response at para mas mapaghandaan pa natin ang mga sakuna katulad ng tsunami. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Naver, changing the game! Maaari pang mangalahati ang 2026 budget ng DPWH kahit pa kinatay na yan ng Kamara sa kanilang bersyon. Dahil yan sa mga munoy red flag sa budget, ayon sa chairman ng Senate Finance Committee. Nakatutok si Ian Cruz. Mula sa 881 billion pesos na hinihingi nito, nasa mahigit 600 billion pesos na lang ang ipinapanukalang 2026 budget para sa DPWH na ipinasa ng Kamara. Tinapyas na ang budget para sa locally funded na flood control projects matapos pumutok ang iskandalo ng ghost at substandard projects. Pero ayon sa chairman ng Senate Finance Committee, maaari pang mangalahati ang budget ng DPWH dahil sa 4 na red flags na natuklasan nila. Una, ang mahigit 4,000 road projects na walang eksaktong lokasyon. Pangalawa, ang 40 duplicated projects tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa isang taon. Pangatlo, ang mahigit 40 proyektong hinati sa multiple phases at halos 1,000 pinondohan noong 2025 na gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Itong red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na.
Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin, Mr. Chairman. Binigyan ng hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang red flag na items. Bago ito, ipinanukala ni Senadora Loren Legarda na tapyasan ng budget para sa lahat ng infrastructure projects. Implement a strategic 25 to 30% reduction across all DPWH line items. Ilang beses nang sinabi ni Dizon na overpriced ang materyales sa mga proyekto ng DPWH. Ang halaga nakadepende raw sa lugar dahil magkakaiba ang presyo ng materyales sa Metro Manila pati na sa bawat rehiyon. Pinakamalaki na overpriced na tanto ninyo? Meron po ako nakita lampas 30%. In the next few weeks, we will be announcing a recommendation already. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bumubuo na po ng mga bagong alituntunin ng Sandigan Bayan para mapabilis ang paggulong ng mga didinggin nitong kaso. Kabilang sa inaabangan ang mga kaugnay ng umano'y katiwalian sa mga proyekto kontra baha. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Sandigan Bayan, ihahain at lilitisin ang kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya naman, ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, ngayon pa lamang bumubuo na sila ng mga bagong alituntunin para mas mapabilis ang paghahain ng mga kasong kriminal sa Sandigan Bayan. At oras na aprubahan ito ng Korte Suprema ay ipapilot test nila ito. Bukod dito, tinatapos na rin ang mga lumang mga kaso sa kanilang docket. Justice Geraldine Econg briefed me about the Sandigan Bayan and the problems that are there as cases of jurisdiction may be problematic also, and the caseload of Sandigan Bayan, etc. So we will ask for them to advise us properly also. Nauna nang sinabi ni Remulla na sa isang buwan ay maaari na silang makapaghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, may isang reklamo ng hawak ang ombudsman na inihain ng DPWH laban sa nasa 20 mga opisyal at tauhan ng DPWH Bulacan 1st District tulad ni na dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kasama rin sa mga inireklamo ang 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sangkot sila sa 249 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Inaabangan na ngayon kung kailan ito may sasampa sa Sandigan Bayan. Sa aking pagagay, magapit na yan. Dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. Sa Central Office ng DPWH sa Maynila, nakalagak na ang pinaipong mga dokumento ng mga flood control projects sa buong bansa. Ilan dito nauugnay sa ilang mga nabanggit na mga maanumalyang kontraktor. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo naman, inaasahang maghahain sa Ombudsman ng ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Samantala, magpapadala ulit ng isa pang sabpina ang ICI kay dating Representative Saldico. Ipinagtanggol naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka ang ICI sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuo ang ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control project. Ang commission nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us, no? Regardless on sino man ang personalities involved. No? Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninako na pera at ibalik sa tao. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Itinalaga bilang kapalit ng nagbitiw na si DPWH Undersecretary Ari Perez si Bureau of Design Director Lara Esquibil. Si Esquibil ang magsisilbing OIC Undersecretary for Convergence and Technical Services ng DPWH. Nagbitiw si Perez, bunsod ng aligasyong may kaduda-duda umano siyang record sa bidding at procurement.
Pero ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan pang aprubahan ng Pangulo ang pagtatalaga kay Esquivel.